Tumayo po ang lahat bilang paggalang sa Espiritu Banal sa katauhan ng mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Tinang Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Pag-ibigay niya walang maliw, hindi nagwawakas. Sa bawat anak niyang binuhay, patuloy siyang nakalaan at patuloy niyang pinadadama kung madadama lamang. Tuwirang mararamdaman nila kung paano siya magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat karamdaman, pakikibaka, hamon, kung hanggang saan ang kalakasan ng loob, katatagan ng paniniwala, katapatan ng pagtitiwala, katapatan ng pananampalataya. At sino nga ba sa inyo ang maglalakas loob para sabihin sa kapwa niya, lumaban ka, magtibay ka, gagaling ka, kung walang paniniwala at pagtitiwala sa Ama. Kaya't mapalad kayo, mga minamahal ko, kung may mga kausap kayo't nakakausap kayong kapwa-tao na nagpapatatag, nagpapatibay ng pananalig nyo. Sapagkat sugo sila para sila ay magsabi ng pagpapatatag ng loob nyo. Sapagkat kung lahat ng tao ay marupok, mahina ang pananampalataya, sino pa ang magpapatibay sa pagtitiwala sa Ama? Kaya't may binuhay ang loob para mahalin at magmahal, maniwala at magtiwala
magkaroon ng matibay na paninindigan. Magalak kayo at magpuri sa Ama kung ang pagkilala niyo'y tapat sa tuwina. Mula sa Eklesiastiko. Anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Narinig nyo? Mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos sa makatwid. Ang salita ng Ama'y walang pagkabula. Mamahalin ka ng mga malalapit sa Diyos, sapagkat ang malalapit sa Diyos, nakakaunawa sila ng ginagawang mabuti ng kanilang kapwa. Nakadarama sila kung papaano ang mga ginagampanan nila nang dahil sila rin ay malapit sa Panginoon. Ngunit inyong suriin, maglingkod ka ng matapat, magpakababa ka, wika nga. Sa makatwid, hindi lahat ng tao'y binigyang karapatang maglingkod. Hindi lahat ng tao'y pinaglingkod ng Ama upang ang mga lingkod ay makapaglingkod sa kapwa nila. At ang mga naglilingkod na matapat, nadarama nila ang pag-ibig ng Ama at pinadarama naman ng Ama ang pag-ibig niya sa kanila, sa kapwa-tao nilang malalapit sa Kanya. Kaya't ang bawat isa kapag nagkaisa, ang malapit sa Ama, malapit sa anak niya, malalapit ang bawat isa. Sapagkat nagkakalapit ang loob nila, nagpapadama ng pag-ibig nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. At anuman ang iyong nakakamtan, pag mo itong ipangalandakan ganang iyo lamang. Kundi ang bawat pangangalandakan mo at pagsusumigaw mo alang-alang sa Ama, napapatotohanan ng pagpapakababa mo at pagpapakumbaba mo. Kaya naman kayong mga lingkod na turingan, patuloy niyong nakikilala kung paano at sino ang Ama at sa inyong pakikipag-isa at pagkibakan niyo ukol sa Kanya, kayo rin mismo ang masisiyahan na totoo. Marami ang itinatampok at tinadakila, ngunit ang lihim ng Diyos ay sa mga mapagpakumbaba ipinahahayag. Pawang katotohanan. Paano mararamdaman at mahahayag ang kadakilaan at kapakumbabaan ng Ama kung ikaw na anak niya ay mataas ang loob mo? Paano mo mararamdaman ang kababaang loob niya at pag-ibig niyang tapat kung hindi mo makikilala ang kanyang pagpaparaya sa iyo? Kaya't alalaumbaga, mapalad kayong mga nagpapakumbaba at patuloy na nagpaparaya, sapagkat kung paano nyo ito ginagawa lang-alang sa mang dakila, siya naman ang sa inyo'y gumagantimpala. Sapagkat nahahayag ang kanyang kabutihan sa inyong mga naghahayag at nagpapakababa ng lubos, alang-alang sa Kanya. Sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon, at dinadakila siya ng mabababang loob. Yaon na nga ang pawang katotohanan. Sapagkat, paano mong maunawaan ang kanyang kagandahang loob kung hindi mo nararamdaman ang pag-ibig niyang tapat? Kaya't naisisiwalat mo ang marapat na tapat, kita mo ang katotohanan dahil sa kanyang magandang loob na tinanggap ng iyong loob na nahahayag sa iyong kapwa dahil sa iyong pagkilalang tapat. Magalak kayo at magbunyi, kayong patuloy na nagsisikap at nagsusumakit na makilala pa siyang ganap. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Yaon na nga ang pawang katotohanan, sapagkat siya ang nagbibigay, nagdaratal ng marapatupdi ng bawat anak niyang naglingkod at pinaglingkod. Kaya naman kung ano lamang ang nararapat nilang matutunan, yun ang kanyang hinahayag at pinababatid sa kanila. At ang bawat nabatid nilang pinagsisikapan nilang tupdin at gawin, sila rin ang nasisiyahan, sila rin ang nagiging maligaya. Kaya mga minamahal, walang naglingkod sa Ama na di nasiyahan ang puso nito at di naligayahan ang damdamin. Kaya't sumainyo
ang paghaharing tuwiran. Pangatawanan mo ang kautusang bigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong pagkaabalahan ang inilingid niya sa iyo. Huwag mong pakialaman ang di mo saklaw, sapagkat ang marami sa mga tinurunan sa iyo ay lampas na sa pangunawa ng tao. Yaon nga ang pawang katotohanan. Ikaw na binahaginan, ang pangunawa mo'y nabuksan, kaya naman ang mga kaukulan ay iyong nawawawaan. At iyon namang binabahagi sa kapwa mo nilalang, yung mga walang pangunawa ay di makadama man lang. Subalit ikaw na nakaunawa at nabuksan, ikaw rin ang masisiyahan, ikaw rin ang magsasabing, tunay nga ang katapatan ng Ama kanino man. Kaya't huwag mo nang alamin ang hindi pa pinaalam sa iyo at huwag mo saklawin ang hindi niya pinasasaklaw sapagkat ito'y magpapahirap lang ng loob mo at masasakitan ng damdamin mo. Kaya naman, ang mga anak niyang nagiging tapat at nagpapakatapat sa kanya, hindi nila pinakikialaman ang hindi kanila. At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, sapagkat kung saan sila itinilaga ng Ama, doon nila ginagampanan na matapat sa puso nila. Maraming naliligaw dahil sa kanilang pabigla-biglang hatol. Napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay. Kung wala kang mata, di ka makakakita. Huwag mong sabihin marunong ka kung talagang wala kang nalalaman. Kung magkamisan, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan nang dahil sa mga katwirang nilalang. Subalit ang mga nasa katotohanan hindi nakikipagpaliksahan at hindi nila pinapanaig ang kanilang kaisipan, kundi pinangingibabaw nila'y Ama at sinasabi nilang tama at marapat kung hindi makasunod ang kapwa, sila'y nananahimik na lang. Hindi nila pinipilit o pinupersa ang kapwa nila lang na sumunod at maging talima nila ang kung anong batas na pinasusunod nila, kundi patuloy nilang ginagawa ang para sa Ama at sinusunod nila ang tuntunin ng Ama at silang mismong sumusunod at tumatalima, sila ang nasisiyahan at nagagalak. Kaya naman ang mga di makaunawa, hindi sila matanggap. Hindi sila makilala sa matuwid at tumpak nilang mga ginagawa. Subalit, hindi ka makilalanin at tanggapin ang lahat ng kapwa mo bilang totoo tapat na nagsisikap maglingkod. Ikaw tao ang nagagalak. Mismo sa damdamin mo, binubuhay, nabubuhay ito. Ang matigas ang ulo'y magsisis sa wakas. Ang mahilig sa panganib ay doon mapapahamak. Ang matigas ang ulo'y laging masusubo sa ligalig. Ang nawili sa mga kasalanay palaging magkakasala. Yaw na nga ang pawang katotohanan, kaya't ang mga lumilis siya sa kamalian at pagkakasala, natutuwid ang landas nila. Sapagkat may isip silang mabuti, may damdamin silang marapat, kung iyon ang sa tuwina'y pinananaig, walang taong magkakaroon ng alitan at hidwaan. Kaya naman nagaganap ang alitan at hidwaan sa pagiging pagkatao ng mga nilalang, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay bang Ama? Kapag nabuksan ang pangunawa mo, kung ano natutunan mo, gusto mong maibahagi sa kapwa mo. Kung ano yung naramdaman mo, gusto mong maipadama sa kapwa mo. Subalit, anumang gawin mong pagpapakasakit, kung hindi mararamdaman at maunawaan ng kapwa mo, mahihirapan ka kung didibdibin mo ito. Kaya naman ang mga totoo at tapat sa Ama, hindi sila dibdiban, kundi sila'y nagsasaalang-alang sa Kanya. Nilalagak ang kanilang damdamin, pinagkakatiwala sa kanilang lahat, sapagkat alam nila, kapag siyang kumilos, walang hindi makakaunawa. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Kung magkagayon tapat at dakilang Ama, sumainyo ang kapayapaan niya. Walang katapusan ng kapighatian ng palalo. Nag-ugat na ng kasamaan sa kanyang puso. Nililimi ng matinong taong mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto.
Yaon ang mga anak niyang nabuksan ng pangunawa, patuloy silang nagmimithing mga tutong ganap at sa kanilang mga natutunan, nais nilang maisabuhay na tuwiran. Magbunyi kayo't patuloy na magpag-isa sa espiritong hindi nakikita at patuloy nang ituturo kung anong marapat at sa tuwin ay maging dapat kayo sa kanyang pananaw at magiging galak naman sa inyong loob at kasiyahan sa damdamin. Ang padadama at ipadarama sapagkat nakikilala niyong lubos ang paghahari ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung minsan sa mga kaganapan, sadyang mapapatotohanan mo ang pagkilos ng Ama. Isang halimbawa, sa isang nagmamaneho. Una, dahil hindi pa kabisado, halimbawa sa tutunguhan, mayroon palang nag-aabang. Hindi mo alam, mag-i-stoplight na pala. Hindi mo kabisado kung anong sinyalis ng stoplight. Katatapos mo lang, nahuli, kukunin yung lisensya, magbabayad ka. Nagparking ka naman sa isang lugar, nahuli ka na naman, bayad ka na naman, towing, sabi naman nila. Pagsubok, sapagkat wala kang pagtitibayin kung wala kang pagsubok. Yaw na nga ang kaganapan na, kung matibay ang loob mo, pinanghahawakan mo'y Ama, pagkatapos noon, nakasadyad ka, naibigay pa ng Amang galak sa iyo. Kaya nga, kung wala ka sa Kanya, anong ituturo mo sa kapwa mo? Kung hindi mo natututunan ang mga bagay na nasisiyahan ka at nakikita mo kung paano ka nangatuto sa mga aral ng Ama, ano ibabahagi mo sa kapwa mo? Kaya kung minsan, sasabihin ng mga lingkod, puro na lang ba ako? Ako na lamang ba ang magiging isang halimbawa? Sapagkat sa'yo pala nilalagak ang pagiging halimbawa upang sa pagiging tapat mo, makakuha ka rin ng loob ng kapwa mo. Yun pala ang dahilan kung bakit ang isang Jesucristo ay nagbata, nagpakasakit, nagpakumbaba upang mapagtibay ang pagiging isang tunay na tapat na anak ng Ama at maging isang tunay na halimbawa sa lupa. At pagkatapos mong naging isang tunay na tapat na halimbawa, ikaw rin ang magagalak. Naranasan nyo na ba na dahil sa inyong mga kaganapan sa buhay, kayo ay maraming pinagdaanan, may lumuha, may nahirapan ng loob, may nasaktan ng damdamin, subalit dahil sa pag-ibig ng Ama, ito'y pinaram, ito'y naparam, at ito'y nawala? Magalak kayo, sapagkat pasimula na ng pagpapakilala ng Ama upang patuloy niyo siyang hanapin at makilala at ganap niyong masumpungan ang kanyang kadakilaan. Tulad ng karamdaman sa pagtitibay ng mga anak na turingan sa lupa. Papaano ang pagiging isang marapat at pagiging tapat na lingkod? Mahirap kung isa ka na bilang tao. Ngunit kapag isa ka sa paghahari ng Espiritu, makakaya mo lubos ito. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam nyo ba, ang mga lingkod, ang mga tapat na lingkod, pag nakikita nila yung kapwa nilang pinaglilikuran, masaya, maligaya at maligaya ang higit sila. Pag nakikita nila yung mga pinaglilingkuran nila na natututo, nakatutuwid ng landas, na itutuwid at pagkakamali nila ay nawawala, maligaya sila. Maligayang masigit ang Ama. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya kung lahat lang ng tao, totoo ang nadarama sa puso nila. Lugod na lugod ang Ama sa bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung wala ngang mga kaganapan, ano ang iyong maipabase sa iyong buhay? Ano ang iyong maisisiwalat sa iyong buhay? Ano ang maibabahagi mo sa iyong kapwa nilalang? Kaya
ang mga pinagdaraanan ninyo maging isang tunay nawang halimbawa sa pagiging marapat, tapat at magiging masigasig kayong lahat. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Sumainyo ang kapayapaan. Katulad ng anak mo, anak. Sino bang may gustong ganyan siya? Wala, no? Ngunit kung niloob ng Ama, panaligan mong loloobin din niyang makalaya siya. Sapagkat wala namang todo-todong alipin at pagkaalipin na winasak ng Ama, kundi lahat ng alipin na inaalipin kapag kinilala siya, nakalalaya sila. Naunawaan niyo ba ang mga aral sa unang tipan at bagong tipan? Kung papaano ang mga sumunod, napalaya ng Ama, nakalaya sila, nasiyahan nagala sila. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya mabuhay nawa sa inyo ang kababaang loob at patuloy ang pagtitiwala at paniniwala mayroong Diyos na dakila. Pagpalain kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay nga ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag may nagsisiwalat sa harapan, mga lingkod, mga tagasunod, nawa, hindi ito nakapagdudulot ng galit o pagkainis sa inyong mga nanonood, nakikinig. Sapagkat, kung kayo ay tunay na kumikilala sa Ama at dinadaman nyo siya, ang mapapasok sa isip nyo, ganun pala eka ang karanasan nun. Ganun pala eka ang nangyari dun. Kaganda naman eka ng pangyayari. Sana ako rin ganun. Nawa ako rin makakilala, makadama. Dapat ganun, di ba? Hindi yung, totoo kaya eka, ayun. Katagal naman ekang magbahagi. Wala eka akong paniniwala. Kakatuwa, ano? Kaya naman, kung wala kang paniniwala, pag tumindig ka rin sa harapan at sa'yo rin nangyari nung magsiwalat ka, huwag ka na magtaka, walang makikinig din sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sadyang may binigyan ng lakas ng loob para magsiwalat sa kabutihan ng Ama at mayroon namang mga duwag, tumindig, duwag magsalita, naduduwag sa katotohanan. Ngunit alam nyo ba, ang kaduwagan ay hindi sa Diyos? Sapagkat ang tapang ang binibigay ng Panginoon. Ang tapang mong ipaglaban ang katotohanan, ang tapang mong makilala ang katotohanan, ang tapang mong isiwalat ang katotohanan, at tapang mong tupdin ang katotohanan. Hindi yung alam mo ng tama, naduduwag ka pang ipaglaban. Alam mo ng totoo, naduduwag ka pang ipakilala. Dapat, naramdaman mo ang Ama, kinilala mo siya, maging matapang kang ibigkas sa bibig mo, buhay na buhay siya. Sapagkat kung lahat ng tao ay maduduwag sa pagpapakilala sa Ama, sinong magpapakilala sa Kanya? Wala. Kaya nga sinabi niya, ako ang lakas ng loob nyo, ako ang tapang ninyo, ako ang buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya mapalad kayong mga nagsisikap, maipaliwanag nyo ang tama, maipagkatiwala nyo ang buhay sa Ama at maibigkas nyo ang marapat sa inyong kapwa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Oh. Kaya nga, ang kalusugan ay isang kayamanan. Tama ba? Totoo yan. Ang kalusugan ay isang kayamanan. Dahil kung malusog ang katawan mo, malakas ang katawan mo, nararamdaman mo yung sigla, ay para ka ng mayaman. Sapagkat kahit nasa iyo ng lahat, kung nanghihina ka, anong silbi ng buhay mo? Sapagkat kahit nakikita mo lahat ay naririyan na at nagugulumihan na ng isip mo, anong saya mo? Kaya ang kalakasan ay kayamanan. Ang kapayapaan ay kayamanan din naman. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos?
Tapat ba ang Diyos? Mayroon bang malinis ang isip at mabuti ang pag-iisip na nakapag-isip ng masama sa kapwa? Wala. Ngunit, gaano man kabuti ang kapwa mo, kapag pinag-isipan mo siya ng hindi tama, sino nagkakasala? Ikaw o yung nag-iisip ng masama? O, ikaw na nag-iisip ng hindi tama, o yung kapwa mong walang iniisip ni anuman. Napakaganda. Kung lahat lang ng tao magiging patag ang pag-iisip at walang iisiping masama sa kapwa, masaya lahat ang tao. Buhay ba ang Diyos? Payapa lahat ang tao. Maligaya lahat ang tao. Subalit, kung nasa sa iyo ang kapalarang maganda, ngunit di mo nadarama ang Ama, maganda nga ba naging kapalaran mo? Sa tao, sa pananaw ng tao, kapag pinagpapala, maganda buhay, kapala de ka ng taong yaon. Kaswerte ka, pinagpapala. Gaano ka sigurado, pagpapala ng Diyos yaan, kahit nagasino pa ang hawak mo, siksik ang bangan mo, kung ang Ama wala sa iyo, di ka mapalad na matatawag. Sapagkat ang tunay na mapalad, ang sumusunod sa Kanya at tinatalima ang aral niya. Sinasabuhay ang mga salita niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Purihin ang Ama. Kaganda mo pala, no? Nang unang araw ka rito parang pasan mo yung mundo, ano? Kaya talagang nakapagpapaiba ng aura ang Diyos. Alam nyo ba yon? Totoo yon. Sana pinicturan ka noon, tsaka ngayon. O, sino ang nakakita sa kanya nung bago siya dito? Alam nyo ba yung kung sino yung anak niya? Yung anak niyang puro maitim, na aksidente, yung mukha ay at pagkapayat-payat. Oh, ano itsura niya noon? Yan, ganyan, mag-aayos ka lagi. Alam niyo po, gusto ng Panginoon maayos. Opo, kaya kung mayroon kayong mga damit na magaganda, suot niyo suot. Paano pag namatay kayo, may susuot niyo ba? Pag susunin niyo ba yon sa inyong kabaong? Hindi, ano? Opo, totoo yan. Minsan oo nga naman, ano? Minsan po nagnilay ako. Eto, binahagi po ng Espiritu. Konstansya, bakit mo isipin ang sasabihin ng kapwa mo kung ang susuot mo, hindi mo ninakaw ito? At kung ang mga dinadala mo, hindi mo pinagwalang hiyaan sa kapwa mo, anong kahiya-hiya para gawin at tapdin mo ito? Oo nga naman, ano? Tandaan mo, anak, magpakadusta ka na't magpakababa sa harapan ng kapwa mo. Yung hindi gusto sa iyo, di pa rin makikita ang kabuntihan at kagandang loob mo. Oo nga naman, ano? Subalit, yung mga nagmamahal ng tapat sa iyo at totoo, matutuwa sila pag maganda ang kalalagayan mo. Nasisiyahan sila kapag nakikita nilang masaya ka, sapagkat masaya sila para sa iyo, maligaya sila para sa iyo. Ngunit yung mga nainggit sa iyo, ani na lang, ibagsak ka. Ay, totoo ba yon? Hindi. Opo. Kaya, para ako nagising sa katotohanan. Biglang namulat ang mata ko, oo nga naman, ano. Hindi mo sinusuot yung mga bagay mo dahil para hindi ka masabing mayabang. Suot! Sabi ng Ama, isuot. Sapagkat, hindi mo isuot. Ganon din ang tanaw sa'yo ng di mo gusto. Isuot mo, ang tingin sa'yo mayabang at hindi mayabang, pares lang ito. Basta ang mahalaga, anak ko, ako, ang tingin ko sa'yo, mabuti kang tao. Buhay bang Ama? Salamat sa Espiritu ng katotohanan at mabubuhay ang loob mo. Salamat sa Espiritu ng katotohanan at pinasasaya ang loob mo. Salamat sa Espiritong buhay na nag-aaliw at umaaliw sa tao. Oo nga naman.
Di ba yung galit sa'yo, ani na lang nila maging pangit ka? Ani na lang nila maging dukha ka? Ani na lang nila bumagsak ka? Ngunit yung nagmamahal sa'yo, pag nakikita kang masaya, masaya rin sila. Pag nakikita kang gumaganda buhay, tuwang-tuwa rin sila. Pag nakikita kang maligaya, maligaya sila. At kapag nakikita kang masigla, masigla sila. Yung galit sa'yo, yung nainggit sa'yo, nako, sigurado, puyos na puyos ang damdamin nito. Kaya kayo, wag lang kayo ang inggitera, wag lang kayo ang inggitera, wag lang kayong inggitero at inggitera, wag lang kayo ang magseselo sa hindi tama. Gawin nyo ang mga ganda, kainin nyo yung gusto nyo kung may pagkain kayo, at isuot nyo yung gusto nyo. Wag lang ninakaw, ha? Wag lang pinagwalang hiyaan, ha? Wag lang yayabang, ha? Subalit, kung yan ay para gumanda kayo sa panangaw ng Ama, nasasabi niya, eto ang mga anak ko na kumikilala sa akin, pinakikita kong di ko sila pinababayaan. Tama ba? Totoo yan. Totoo, mali? O sige, sino bang natuwa sa iyo na pag nakita kang maganda, hindi masaya? Ngunit sino bang galit sa iyo na kapag nakita kang gumaganda, inis na inis sa iyo? Eka, nagpakulay na naman eka ng buhok. Yung pala gusto lang din niyang magpakulay, di wala siyang pampakulay. Buhay ba ang Ama? Eka, mula ibaba hanggang taas, mula taas hanggang baba, tiningnan ka. Saan eka kaya kinuha yung mga sinusuot niya? Bayaan niyo nang mamulaklak ang kanyang bibig, at mamutakti ang kanyang bibig, at mamuglaga ang kanyang mata, basta kayo masaya. Buhay ba ang Ama? Ay, ganyan ba? Kaya nga po kunsing na yan, nagtuturo ng kawalang hiyaan. Bah, asa ng kawalang hiyaan doon? Yan ay pawang katotohanan. Magpakaaba ka na sa kapwa mo. Magpakahamak ka na sa pananaw ng kapwa mo. Yung di gusto sa'yo, yung di magmamahal sa'yo at hindi ka minamahal, walang bali ang pagpapakasakit mo, sakripisyo mo, at pagkakamartir mo. Subalit, yung mga nagmamahal sa iyo, tapat na tumatanggap sa iyo, nararamdaman nila yung pasakit na ginagawa mo sa kanila. Kaya, masdan ninyo yung mga totoong nagmamahal sa inyo at nagmamalasakit. Anin na lang pasayahin kayo. Anin na lang paligayahin kayo. Anin na lang yung kakainin nila isusubo pa sa inyo. Anin na lang yung meron sila ibigay sa inyo. Subalit yung mga galit sa inyo, hindi nyo naman inaano, lahat nakikita sa inyo. Kaya, saan ka ngayon? Doon ka na sa masayang nabubuhay. Doon ka na sa payapang nabubuhay. Doon ka na sa naliligayahang nabubuhay. Kaysa doon sa nababagot, naiinis, nayayamot, at nawawalan ka ng ganda dahil masama ang loob mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sabi nga, kumain ka ng masarap. Pag di mo nalasap, baliwala. Hindi ka mabubusog ng nasisiyahan. Subalit, kapag kumain ka ng nalasap mo at nasarapan ka, hanggang loob, tumatagos ang kalusugan, nangangalat sa buong mong katawan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang dapat mamatay pangunahin sa buhay ng tao, inggit. Inggit, nakalalaso na kamamatay, sapagkat sa inggit, mabuti ka, sisiraan kang masama. Maganda ginawa mo, papapangitin ng naiinggit. Kaya, hindi baling mainggit sa inyo ang kapwa nyo, wag lang kayo inggitera. Wag lang kayo inggitero. At pagkatapos, sabihin nyo, kapatid, bakit ba naiinis ka sa akin? Ano bang kinagagalit mo sa akin? Alamin ko nga. He! Pag sinagot ka ng ganyan, sigurado na yon. Hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka nang huhula. Hindi ka nagkakathang isip. Totoo. Sasagutin ka ba namang pabalang kung hindi totoo yun? Ano sasagot? Sino naman nagsabing naiinggit ako sa'yo?
Kapatid, Diyos ko, hindi ako naiinggit sa iyo. Sasabihin ng mabuting loob. Sasabihin ng tapat at totoo sa iyo. Ngunit yung galit, bakit? Sinong nagsabi sa iyo? Diba? Kaya sa bibig ng tao nahuhuli ang parang katulad sa isda. Nahuhuli sa bibig. Doon nahuhuli ang isda sa kanyang bibig. Buhay ba ang Ama? Kaya pakatandaan ninyo, huwag lang kayong maging lapastangan sa kapwa nyo. Kahit kayo lapastanganin, kung kumikilala kayo sa Ama, magsaya pa rin kayo. Sapagkat hindi kayo parurusahan, hindi kayo ang paparusahan, kundi ang kapwa nyo na naglalapastangan sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman kung lahat ng tao ay may pag-ibig, may pagmamalasakit, may pagkakaisa, walang mag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Walang gagawa ng hindi kalugod-lugod sa Amang dakila. Walang maiinggit sapagkat alam na ito'y lason sa isip at damdamin. Bagkos, masaya, maligaya, nagkakaisa ang bawat isa. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ngunit tandaan ninyo, pinagsama ng Amang mabutit masama sa mundong ito upang makilala niya ang totoo sa Kanya. Kaya, mithin niyong kayo ang nakikilala niyang mabutit kaysa niya. Huwag kayo ang ayaw niya at aayawan niya. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Nako, kitang-kita mo sa taong may nilalaman ang puso nito. Damang-dama mo sa taong may iniisip na di maganda sa iyo kapag ikay nasa banal na espiritu. Ngunit kapag ikay nasa pagkatao at demonyo kasama mo, yung mabuti mong kapwa mo, pinag-iisipan mo ng masama, sapagkat yun ang dinidikta, pahatid sa iyo ng demonyo. Sapagkat walang mabuting ama na nagpapahamak ng mga anak niya. Sa makatwid, kung nasa mabuti kang pag-iisip at malinis ang isip mo, hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano sa kapwa mo. Lalo't higit kung alam mong nagpapakabuti at nagmimiting magpakabuti. Kaya walang dapat humatol kanino man maliban yaong Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ay, Diyos ko at Ama ko, napakabuti ng Ama. Tingnan niyo po ang balita. Ano? Kahapon dun sa sinakyan kong papunta sa misyon. Ay, patay na pala kasi mabubuhay pa yun ng matagal. Parang walang pinagkaiba po dun sa bilang tao, yun sa pinsan ko din noon. Pasok yung anak ko. Hindi pa masabi-sabi. Ma, patay na daw po si Tito. Paano mamamatay yun kasasabi pa lang ka akong okay na, malakas na. Ngayon, kaya kaninang umaga sinigurado ko. Doon sa kasama na, ano ba ka ako? Patay nga ba talaga ka ako? Hindi po. Ang tao nga naman, buhay pa yung kapwa niya, pinapatay na. Ano po ang ibig sabihin ngayon sa kwentong ito? Tandaan ninyo, maaring ang kwento ng tao ay magkamali. Ngunit ang kwento ng banal na Bibliang ito ay di magkakamali. Kaya kung nakatuon ang tao, sa isip at damdamin niya ay banal na aral ang pinagninilayan, hindi siya magkakamali. Buhay ba ang Ama? Tamang walang banal, tamang walang matwid, subalit kapag kinilala at tinanggap mo na ang Ama, matatakot ka ng magkasala.
Magkakatakot ka ng mag-isip ng masama sa kapwa mo, sapagkat alam mo, bawat pumapasok sa isip mo, nababasa ng Diyos mo. Matatakot ka ng maging masama ang loob sa kapwa mo, sapagkat alam mo, nalilirip ang loob mo ng Ama. Kaya, ang mabuti ang loob, ang mabuti ang pag-iisip, nakikinabang na matuwid. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Anong masarap? May ligalig, may tigatig, may pagkabahala o payapa? Paano ka matitigatig, mababahala at maalingas-ngasan? Mag-aalala, magugulumihanan, kung ang Diyos Ama ang nilalaman ng puso't isip mo'y aral niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, bilang mga anak ng Ama na nagnanasa, na kumikilala, natatanggap, na nananalig, na kayo'y pagagalingin at kayo'y yaahon sa hilahil at dusa, magtiwala kayong tapat sa Kanya, payapang isip, magharing ganap sa bawat isa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sino ang nagkakasala? Kapag kayo, sa isip at damdamin mo, may iniisip kayo na hindi naman pala totoong ginagawa ng kapwa nyo. Sino nagkakasala? Ang pinag-iisipan nyo o kayong mga nag-iisip ng hindi maganda? O, gayon pala, alam ng tao yan. Dapat magsimula na ngayong araw at oras na ito. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano sa kapwa-tao. Upang kayo rin mismo, huwag pag-isipan ng kahit na ano ng kapwa-tao. Mayroon bang banal? Wala. Kaya isipin ninyong lahat, kayo rin ay nagkakamali, kayo rin ay nagkakasala, upang lagi kayong humingi ng tawad at magsisi sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kapag pag tinignan nyo, matwid kayong tao, banal kayong tao, matama ang lahat ng gawa nyo, tama lahat ng ginagawa nyo, hindi kayo tatanggap ng mali nyo. Sapagkat matwid kayo sa palagay nyo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama at Ama nila, tuwirang binaybay mo ang marapat at dapat. Kaya't ang iyong mga anak na nagsisikap at nagsusumakit makatalim at makatupad, patuloy mong tanglawan ang kanilang kaisipan, maghari kang tuwiran at magliwanag na buong katauhan. Ang maunawa nila'y ang iyong kaukulan, at di baling sila'y mangmang sa sanlibutan. Sapagkat ang iyong kaukulan ay nagbibigay ng lakas at tibay, at patuloy na nagbibigay buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, ano? Kung minsan sa pamilya mo pa yun pinapahintulot para pagnilayan mong ganap. O, tingnan nyo nga po, kung wala sa pangyayari na yun, hindi ka makapagbabahagi, ano? Kung ano po kasi yung dinadatal ng Diyos, yun ang binabahagi, ano? Isang halimbawa. Yung kapatid ko po kasi nagbiyahe kahapon, na sa Manila. Nako, tawag sa anak ko. Nahuli ako dito, stoplight na pala. Nako, tawag naman yung isang anak ko, Kuya, gano'n. Sige, tinulungan. Siyempre, pare-pare silang naghahabol ng kota, no? Tinext ko po yung anak ko, Anak, magsaya ka, magpasalamat ka sa Ama, at ikaw ay marunong maturuan mo ang tito mo, manalig ka. Kung naantala man ang pagbibiyahe mo para sa Kanya, bibigay ng Ama sa iyo ang gantimpala niya. Tawag na naman, text na naman, katuhuli pa lang, kakatutubos pa lang ng ganung halaga. Eto na naman, nahuli na naman sa parking lot naman po, na towing naman, towing ba ang tawag doon? Towing. Ayun, bayad na naman multa. Laban lang kako. Walang
nakakalungkot yan? Eh, kung sa dati kong buhay, hahagulgol na ako niyan at sasabihin ko, bakit ka tanga mo? Di po ba? Pero dahil sa Diyos, laban lang. Mahaba pang maghapon, may gabi pa. At tandaan mo ka ako, mahihit mo yon. Sabi ko po sa kanila, buhay po ang Diyos. Dahil sa pananalig na tapat, pagtitiwalang matapat, binibigay niya yung paniniwala mo dahil marami siyang pamamaraan. Kaya nung gabi, kinumusta ko pagkatapos ng misyon. Kumusta ka ako ang tito mo? Okay naman po. Ay, salamat ka ako. Buhay talaga ka ako ang Panginoon. Kaya, ang lahat ng araw, kung paano po namin nakikilalang buhay ang Diyos. Halimbawa, malayo yung anak mo, mama, sakit ang ganito ko. Oh, minom ka ng tubig, magmumug ka ng ganyan. Pag kumilos ang Diyos sa pamamaraan na yon, nakilala mo ang Diyos. Buhay siya, di ba? Eh, sa dating buhay mo, sige anak, ano ba? Taranta ka na, no? Kaya, kayo pong lahat, itong gawain ito, hindi lamang sa mga mahihirap. Mahihirap matuwid, mahihirap tumanggap, kundi sa magagaan ding tumanggap at magagaang maniwala. Ito pong gawain ito hindi sa mga payak lang, maging sa mayayaman. Sa mga payak ang paniniwala at pananampalataya at mayayaman sa pananampalataya. Ang gawain pong ito hindi albularyo ang naririto, kundi ang Diyos na totoong magpapagaling sa tao. Kaya naman kung kikilala kami at kumilala rin nawa kayo. Para kung nakinabang kami, makinabang din kayo. Sapagkat hindi naman kami naglilingkod para magpasikat sa tao, magmagaling sa tao, at maggaling-galingan. Dahil hindi naman po kami binabayaran. Bayad po ba kayo? Taas nga ng kamay ng nagbayad. Walang nagbayad sa inyo. Pero ang Diyos po, siyang gumaganti sa amin. Ang Diyos po, siyang nagpapagalak sa amin. Sa ibang paraan, binibigyan niya kami ng kaaliwan. Binibigyan niya kami ng kagalakan, katulad kanina. Usapan pa lang kung ano iluluto mong ulam. Aba, hindi ka na magluluto, binigyan ka ng ulam. Di po bang grasya yan? Kapag nasa Panginoon ka na, yung maliit na bagay binigay sa iyo ng kapwa mo, napapahalagahan mo yan. Kahit namumurahin, masayang-masaya ka. Kaya po, alam niyo po ba, mahirap bigyan ng mayaman. Kasi pinilit mo nang ipartito. Dahil mayaman sila, tinipid mo sarili mo, bibigyan mo ng para sa kanila makakaliw. Dahil mata pobre at mataas ang mayaman na binigyan mo, tatambak lang yan. Hindi man yan isusot, ni hindi man yan gagalawin, di ba? Pero yung mahirap, kahit sa bangketa mo lang binili, pag binigay mo, tuwang-tuwa siya. Kaya masarap bigyan ng? Hindi ko naman po sinabing lahat ng mayaman ay ganon. Ano po, pero marami akong kilalang mayaman na baliwala yung binibigay ng mahirap. Kami po, kaya lang namin pamimigay pag hindi kasya sa amin. O dili kaya, pag hindi namin talagang maisusuot. Ano? Pero hanggat maaari, gusto mong mapagalak yung nagbigay sa'yo. At saka alam niyo po, ako po pag niregaluhan ako, hindi ko pinatatagal, binubuksan ko agad. Bakit po? Sapagkat masayang-masaya ang puso ko. Kung hindi ko po pala binubuksan, katulad noon, hindi mo agad nabuksan, itlog pala. Ikukwento ko po, napakasaya. Napakasaya. Nung ako po'y pinarangalan sa Dalayap, may binigay po silang partikular na nakabox. Tinabi ko po. Lahat ng mga regalo nila tinabi. Sabi ko, bubuksan ko na lang ito pagkatapos ng birthday ko. Parang di po ako makakali. Yung anak ko po, alam niyo po ba, narinig ko naghahanap siya ng itlog. Sabi doon sa apo ko, bili ka nga ng itlog doon, magluluto ako ng sabi nung isang anak ko, magpapabili ng itlog. Teka muna, sabi ko po. Pumunta po ako sa mga regalo. Tapos,
ano kaya ka ako ito? Mabigat ah. Ay, sabi ko, buksan ko nga. Alam niyo po ba na buksan ko yung itlog? Sabi ko, ay, halika, balik. Huwag ka bumili. Di po ba buhay ang Diyos? Di po ba sa bagay na yun ay nakapagpapaligaya siya? Oh, kung mata pobre, o kaya ay matarek, kaniregaluan pa ako, itlog lang naman pala. Pinakabalot-balot pa Kaganda ng gift wrap. Yung pala'y itlog. Di ba ang saya? Opo, napakasaya. Napakaligaya. Kaya po, ang isang mahirap, hirap na hirap magbigay sa isang mayaman. Dahil, hindi alam kung paano ito ibibigyan Pero yung mahirap, napakagaang bigyan. Sapagkat, candy lang binigay mo, masaya na, natutuwa na. Kinukwento pang, binigyan ako ng candy. At, napakasarap. Alam niyo ba kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay isinilang sa sabsaban? Nagpakapayak. Pwede namang gawin ng Ama na manuluyan siya sa mayayaman at doon siya isilang, di ba ga? Ngunit bakit hindi niloob ng Ama na doon sa mayaman siya tinanggap, kundi doon sa sabsaban, sa payak na kalalagayan, sa isang mahirap na kalalagayan, upang mapatotohanan ng Ama, iniwanan ang kaharian na napakasarap na kalalagayan. At nagpakababa, nagpakapayak sa mga anak niya sa lupa para mahambing ang kanyang pagmamahal sa matapat na pakikisuyo sa lahat. At bakit nauso ang regalo? Binasi nila sa 3 mago na nagregalo. Kaya ngayon, pag Pasko, may aginaldo. Tama baga? Subalit, sinalarawan ang pagiging payak na buhay, maging masaya pa rin at maligaya sila. Tama ba? Sapagkat ang karpinterong si Jose, mabutit mabait na ama na naging ama ng nagkatawang tao. Ang Maria na lumaking mabuti at kinalulugdan ng Ama na laging nasa simbahan at laging dumudulog sa Ama. Nung panahon na yon, siya na lang ang nag-iisang nakita niyang kalugod-lugod sa kanya. Kaya siyang pinili na maging ina ng sanlibutan na isisilang. Kaya ang isisiling niya ay isang Mesiyas ng sanlibutan. Kaya siya ay ina rin ng sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung inyong mauunawaan at tunay na papaunawa sa inyo ng Ama, kayang gawin ng Ama ang magpakapayak ka sa kapwa mo, ngunit maging karapat-dapat at kalugod-lugod ka sa Kanya. Kaya naman, iniwanan ng kaharian, bumaba sa sanlibutan upang maging kawangis ng tao at may padamang pagmamahal at paging dapating maging matapat na may salarawan ang pagsunod at pagtalima sa Ama. Kayo, hinihingi ba ng pagkakataon dahil sa paglilingkod nyo, sa pagsunod nyo sa Ama, ay talikdan ninyo at kalimutan muna ang sarili nyo? Ginawa nyo ba ito? Tandaan ninyo, mas mabuti yung hamak kang tinitingnan ng kapwa mo, subalit sa Ama, hindi ka hamak sa Kanya. Mas mainam yung nagpakababa ka na matwid mong tinanggap siya, kaysa naman nagpapakataas ka sa kapwa mo'y ayaw bumaba ka. Dahil ang palagay mo sa sarili mo'y mabait ka na, ang palagay mo sa sarili mo'y babait na mabait ka, ngunit mataas pa rin ang loob mo. Hindi ka makanti, hindi ka masabihan ng kahit ano, madali kang masaktan, madali kang magdamdam. Kaya tinitingnan ng Ama ang mga anak niya kung hanggang saan ang kanilang pagtitimpi. Pag naunawaan nyo na, sasabihin nyo, masarap pala ang magparaya. Masarap pala ang magpatawad. Masarap pala ang magpakumbaba. Ang hinamak, kinutya, sapagkat doon mo nararamdaman
kung paano ka iniibig ng tapat ng Ama. Buhay ba ang Ama? Subalit, subukan yung magpakatarik, magpakataas. Belat mo, sabi ng kapwa mo, aba, gigil na gigil ka, ginanon mo rin siya. Nasaan ang kababaan? Nasaan ang pagtitimpi? Nasaan ang pagpaparaya? Sabi ng Ama, wala. Kaya magalak kayo, magpasalamat kayo. Di ba, no? Masarap ang magparaya, no? Masarap ang magpatawad, ano? Nagising siya bigla. Oh, sabi nga niya, sa dati po pag di makabayad yung mga nagbabayad sa aking bahay pababarangay ko na sila. Ngayon po hindi na po kasi mababait na rin sila. Kasi bumait ka Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Totoo po yan. Ngunit sadyang may taong abusado. Masyadong abusado sa kapwa. Pag pinagpaparayaan mo, lalo ka namang inaabuso. Subalit alam nyo ba, kung tunay nyo pa rin mararamdaman ng Ama, kung tunay pa rin siyang maghahari, mas masarap pa rin pala. Sapagkat pagkatapos ng gayon, pangyayari, at nakakilala yung kapwa nyo, nadama nila yung ginagawa nyo, naramdaman nila yung pagmamahal nyo, sila mismo ang magsisisi sa ginawa nila. Masarap na magtanggapan kayong dalawa, masarap na magkaisa kayong dalawa, masarap na mag-usap kayong tapatan ng puso nyo, totoo kayo sa isa't isa na nagliwanag ang puso't isipan ninyo. Tapos na ang lahat ng galit. Nagawa na ba ninyo yan? Alang-alang sa Ama? Tinanggap nyo na ba yan dahil sa Ama? Napakapalad nyo. Kayo mismo ay makakahinga ng maluwag. Kayo mismo ay magsusumigaw sa galak. Kayo mismo ay magsasabing, kasarap sa piling ng Espiritu Banal. Madali bang gawin? Mahirap tupdin. O mga Valenzuela, madali bang gawin? Mahirap tupdin. Purihin ang Ama. Wala nang magbabaranggayan. Wala na. Wala na. Kaya wala na rin tatakbo, mag-uupa na silang lahat, ano? O, diba? Ganun lang. Ganun lang, mga minamahal. Bayaan nyo. Meron naman pala kayo Meron kayo. Kung meron ka, makapagpaparaya. Kung wala, at dinudusta ka, iyak ka na lang ng iyak. Pagkatapos mong umiyak, tumawa ka ng tumawa. Dahil alam mo, may Diyos ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya niyo po bang gawin yan? Sa hinihingi ng pagpapakababa ng Diyos sa tao? Mahirap Napakahirap. Sapagkat kung magkamisan, alam mo nang sayo, may katwiran ka. Ngunit wala kang katwiran sa kapwa mo, no? Pero di baling wala kang katwiran. Basta ang mahalaga, ang Diyos, may katwiran ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya ba ang pagtanggap at pagkilalang ganap? Pag nangyari na yan sa inyo, tandaan ninyo, nakapikit kayo, nakatawa kayo. Pagtinding nyo, masaya kayo. Paglakad nyo, matibay kayo. Sapagkat nakilala nyong lubos ang Diyos na sa inyo'y nagpalaya ng damdamin nyong hindi tama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tandaan ninyo, itaga nyo sa bato. Hindi ito kayang tanggapin ng hindi pa sumuko. Subalit kung sumuko na kayo, naku, kayang-kaya nyo yan. Sigurado, kayang-kaya nyo yan. Pag napaumanhinan nyo yung kapwa nyo, napatawad nyo sila, ay kay saya ng puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nang uuto ka lang apo kunching, nasasabi mo lang yan, sa'yo hindi nangyayari. Kaya nga nasasabi sa inyo,
dahil pinangyayari ng Ama. Sapagkat kung di pa pinangyari, hindi maisisiwalat sa inyo. Kung magkagayon at pinangyari sa inyo, matutupad nyo ang aral ng Ama. Masasabi nyo, totoo pala siya. Kaya sa inyong mga nasiyahan na, patuloy kayong masiyahan, patuloy kayong lumigaya, patuloy kayong maging marapat sa Kanya. Tandaan ninyo, walang banal, walang matwid, walang totoong tao. Subalit may banal na espiritu, may Diyos na totoo, may tapat sa mundo. Kapag tinanggap nyo, mababago, lubos kayo. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Itaas nga yung kabay ng ni minsan ay hindi nainggit. Walang taong ganon. Ako po, aaminin ko sa inyo sa unang buhay ko. Ano ang inggit ko? Hindi po yung inggit na buti pa siya may ganon, buti pa siya may ganon. Ang inggit ko nun, ba't kaya yung magulang niya mapagmahal? Ba't kaya ako, di ko naranasan yata yun sa tatang ko? Pero ba't mahal ko pa rin siya? Opo, andyan po si kapatid na Pilar. Si kapatid na Pilar po'y nag-iisang babae. Puro lalaki mga anak niya. Mahal na mahal po siya ng tatay niya. Pet na pet. Kaya sabi ko, buti ka pa. Wala mang kahirap-hirap. Puro na lang ikaw ang binagbibigyan. Ako, lahat ng hirap nasa akin. Sabi ko po sa kanya, magkasama kami sa boarding house, magkasama kami sa trabaho. Pero, nang nagpakilala ang Diyos po sa akin, nang nakilala ko siya, nakita ko yung mga ugaling pagkatao ko, dapat pala'y isuko mo yon. Opo, nang nawala po yon, naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos. Kaya pala, kayong mga kulang sa pagmamahal, ang Diyos ang magmamahal sa inyo. Bakit po hindi ko naramdaman yon? Panganay kasi ako eh. Ako lahat. Pakiramdam ko, pasan ko ang mundo. Pero hindi pala. Kaya napakasarap. Ngayon may sisiwalat mo, may babahagi mo sa pamilya mo, masarap pala ang ikaw ang magmahal, ang ikaw ang magparaya, kaysa ikaw ang laging kinagagalitan na inuunawa. Ano po? O kayo, tingnan nyo nga ang katabi ninyo, kung naunawaan ninyo. Naunawaan nyo ba ang kapwa nyo ngayon? Kahit mukhang suplada. Suplada naman ni Eka niyan. Opo, may mukhang suplada pero mabait. May mukha pong sanggano pero mabait. Pero alam nyo po, may mukhang santa, walang hiya. Buhay ba ang Diyos? Sa 15 taon na iba't ibang tao na ang nakaharap ko, hindi po ako Diyos. Pero sa iba't ibang tao, iba't ibang ugali ng taong nakahalubilo ko, kung hindi ka magtitimpi, talagang masasabi mo, ayaw mo na. Ano? O kayo ba? Kayo. O, meron po bang taong hindi selosa? Seloso? Meron po ba? Taas ang kamay. Wala. Pagdamdamin mong tao ang pumasok sa puso mo, sigurado, kahit papano, sasabihin mo, ganyan ka naman talaga eh. Lagi na lang ang si gano'n ang mahal mo, ako hindi eh. Di ba? Pero alam niyo po ba, masarap pala yung hindi mo nararamdaman yung selos. Sapagkat, alam mo, ang Diyos masigit na nagmamahal at masarap magmahal. Buhay po ba ang Diyos? Oh, mayroon ba taong hindi nagutom? Taas ang kamay. Wala. Lahat ng tao ay marunong magutom. Maliban, patay na siya. Tama ba? Sa makatwid, lahat tayo ay kinugutom at nagugutom para kumain. Ngunit ang nagpapakain,
ay di sarili natin, kundi ang Diyos na buhay. Bakit? Kundi ka binigyang kaisipan, kundi ka binigyang mata, kundi ka binigyang lakas ng katawan, kahit na ikaw ay buhay, hindi ka makakagalaw para maghanap buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag mong sabihin, dahil sa sikap ko, dahil sa sipag ko, dahil sa tiyaga ko, kundi sabihin mo, dahil sa kalooban ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa patnubay ng Ama, may natutunan ba kayo sa mabuting aral ng Diyos? Yan. Huwag kayong magpalagay na mabuti kayo nang magsisi at may baguhin pa bilang tao. Sapagkat walang banal. Kaya araw-gabi, Panginoon, sige nga po, sabihin nyo, patawarin ako sa aking mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, na hindi ko namamalayan bilang tao, sapagkat ang pagkakaalam ko, ang lahat ng ginagawa ko ay mabuti para sa akin. Ngunit, hindi ko pala naisip ang kapwa ko. Akala ko mabait akong tao. Ngunit, kung minsan nakasasakit pala ako ng damdamin ng kapwa ko tao. Ama, patawarin mo ako. Ibigay mo ang matuwid na pag-iisip, maliwanag na pangunawa, malawak na pangunawa, at pusong mapagpakumbaba upang patuloy kong maibigay sa iyo ng buong katapatan, buong kagalakan, ang aking sariling buhay at mapaglingkuran kita ng buong kababaan sa buong buhay ko. Sa iyo ay makapanahan. Sa piling ng Espiritong Banal, ako'y matuwid na makatahak sa daigdig. Amen. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kanina pong kinukwento yung pangyayari doon na dyan daw sa bahay pare. Ano yung pangyayari na yon? Sabi ko, ay Diyos ko, tingnan niyo po tingnan niyo yung pangyayari na yon. Kaya sabi ko, Panginoon, patuloy nawang ang tao'y magpakababa. Patuloy nawang ang tao'y magpakumbaba upang sa bawat araw, ang ginagawa nila ay maging marapat sa pananaw ng Panginoon. Kaya dapat, kahit saan kayo magtungo, kahit anong gawin nyo, ang Diyos lagi nyong isipin. Lagi nyong asahan. At lagi kayong dumulog. Pagpalain kayo. Di ba kayo nalulungkot pag nakakabalita kayong ganong pangyayari? Di ba nakakalungkot? Kaya sa inyong lahat, ipanalangin po ang mga nadisgrasya at nawa sila ay makatighaw, makahulagpos, at mabigyang lunas. Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Di ba masayang pag-usapan ng Diyos? Di ba masayang pag-usapan ng kabutihan? Di ba masayang pag-usapan ng kadakilaan ng Ama? Hindi ba nakaaliw ang salitang banal? Hindi ba nakapagpapasaya ang salitang banal? Hindi ba't nagbibigay buhay ang salitang banal? Kaya kung salitang banal ang sa inyo'y laging maghahari, lagi kayong payapa ang isip. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Tayo, tayo, tayo. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumigla. Sa bawat araw kamtinin ninyo ang paghahari niyong Ama. Alalahanin niyo
kayong mga anak niya. Buhay ay mayroong wakas at hangganan, kaya't wag ninyong kaliligtaan. Ang sa kanya'y magtiwalang tuwiran, pananalig na tapat ang sa inyo ay manahan. Sa puso nyo ito'y kamtang ganap, patuloy na siya ang mag-ulat. Sa kaisipan ninyo ay magdasal ng mabuti at malinis, upang makapamuhay ng payapat marangal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hana, nekkarameneya hana, nekkarameneya hana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Maghangad kayo ng mabuti at mabuti ang kakamtan. Gumawa kayo ng mabuti, gantimpala nyo'y mabuti rin. Sapagkat ang Ama'y hindi nagmamaliw ang pagmamahal, kaya't ang sino ang kanyang anak na kumikilalang tapat, mapapatupad niya ang pangako kay Abraham hanggang kaapu-apuhan, lilingapin niya at di pababayaan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ilang araw na lang bago mag-anibersaryo? Ilan? 16 days na lang po. Sa 16 days na yan, napakahiwaga ng Diyos. Hindi uusad ang gawain ito sa loob ng maglalabing-limang taon kung di siyang nangalaga. Hindi ito mapalalago kung tao ang nangangalaga. Hindi ito mapagtitibay kung tao ang magpapatibay. Kaya't magtiwala kayo sa Ama at manalig kayong may himala kayong matatanggap. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mas mabuti na yung kumikilala ka sa Kanya kaysa lumalayo ka. Mas mabuti na yung umaasa ka at may inaasahan kaysa wala. Mas mabuti na yung nagtitiwala kang may magandang mangyayari kaysa masama ang iniisip mo. Na, alam mong siya'y mabuti. Bakit mag-isip ka ng di maganda? Kaya lagi mong asahan ang mabuting kaganapan, ang mabuti ang iyong kakamtan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ganyan lang ang buhay. Kung ano yung palagay ng kapwa mo, doon siya masaya, doon siya maligaya, pabayaan mo siya. Kung di ka naman niya piniperhis at hindi ka naman niya inaano, bakit ba? Kaya lang may mga taong, ba't ka ganyang manamit yan? Pati pananamit pinakikialaman. Ba't naman ganyang kumilos yan? Pati pagkilos pinakikialaman. Kaya may kanya-kanyang bintang, may kanya-kanyang pagtawag ang tao sa kapwa niya. May tumatawag na attorney, hindi naman attorney. May tinatawag na sakang, hindi naman sakang. May tinatawag na multo, hindi naman siya multo. Ano nagbibintang at sino nagpaparatang? Tao. Subalit ang Ama, ano ang gusto niya sa mga anak niya? Magmahalan, magkaisa, at matuwid nilang tahakin ang landas niya. Pagpalain kayo. O, ano ba ang maligaya sa puso nyo? Ang kayo'y galit o natutuwa? Ano gusto niyo? Galit o matuwa? Matuwa kayo. Buhay ba ang Diyos? Yan. Karampot na naman. Alam kong may magagawa. Isang halimbawa ko lamang po sa inyo. Pinauna ako ng Panginoon para ibahagi ko sa inyo. Mayroon akong apo. Hindi po normal ang pagdumi. Kasi premature baby siya. Nag-50-50 siya. Nang tumuntong na ang magdadalawang taon na siya, hindi na po naging normal ang pagdumi niya. 5 araw, minsan inaabot ng 7 araw, di dumudumi.
bukol-bukol. Bukol-bukol ang mahihipo mo sa tiyan niya. Dahil po sa takot ko na, binigay mo ito sa akin, Ama. Nilalaga ko siya sa'yo. Pinagkakatiwala ko siya sa'yo. Nangusap ang Espiritu. Sa tuwing dudumi po ang apo ko, habag at awa ang nararamdaman ko. Parang dinudurog ang puso ko kapag umiiyak at sumasakit ang tiyan. Pero pinagkatiwala ko siya sa Diyos. Ang sabi niya, Constancia, kung ikaw na lingkod ko, hindi ka magtitiwala at maniniwala. Paanong paniniwala ng kapwa mong hindi ako kilala? Tulungan niyo po ako magtibay at maniwalang lubos. Sa tuwing makikita ko naawa po ako sa apo ko, alisin mo yung habag ko. Sinabi niya, 8 taon palalayain. Alam niyo po, elementarya siya, grade 5 na nakadiaper pa. Gaano kasakit yung uuwi ang apo mo'y umiiyak. Pinagtatawanan, bonding ang tawag. Pinamamahuan, subalit tiniis ko po lahat yan. Sumapit ang 8 taon niya, hindi pa po siya nakalaya. Hindi ko tinanong ang Diyos. Hindi ako nanisi sa Kanya. Hindi ko sinabi sa Kanya ang naglilingkod ako araw-araw. Bakit yung pinangako mo hindi natupad? Lumipas ang bawat araw na paglilingkod ko, lumipas po 1 buwan bago mag-9 na taon. Alam niyo po ba kung sino pa nagsabi sa akin? Ang apo ko. Mama, may surprise ako sa'yo. Sabi niya, ano yun? Ay, hindi mo alam. Kaya nga hindi ko alam dahil hindi ko nga alam sabi ko. Hindi na ako nagdadiaper. Ha, talaga? Opo, tagal na kaya. Kailan pa? Sabi ko. Alam niyo po, binilang ko. 1 buwan na lamang na 9 years old. Kung natakot po ako, kung nabahala ako, kung tumugot po ako, ano po kaya sa palagay niyong gagawin ko? Pasusuri na siya, kung ano-ano na, ngunit, dahil pangyayari binalik sa akin, may isang pasyenteng bata, wala pa po yung dambana, yung palang pong altar na ginawa ko pong tindahan na naging altar, may pasyente pong bata na, ang sabi o operahan, nang hihingi ng 300,000. Sabi po ng lola, po, ako lang po kasi naniniwala kasi po yung anak ko medtech, yung pong isa nurse. Bah, sige ka, kusundin mo yung mga anak mo. Hindi po, dito po ako nagtitiwala. Alam ko po, gagaling ang apo ko. O, sulong, manalig ka. Mag-third opinion kayo. Panaligan mo sa katlong opinion. Sasabihin, walang ooperahan. I-ultrasound, CT scan, lahat. Gagawin. Buhay po ang Diyos. Hindi po naoperahan ng bata. Wala pong nakita sa loob ng kanyang tiyan. Yun po dinatal sa akin. Kung yung tao na yon ay hindi lingkod, ginawa ko yung kahiwa-hiwagang gawa, yan pa kayang apo mo. Hindi ko po sinasabing buong panahon, hindi po ako nangangako dahil hindi ko po hawak ang damdamin ng sinuman, kahit na anak mo, kahit manugang mo. Pero ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, kung ano yung paniniwala ko, itinanggap din ng anak ko at naniwala siyang mangyayari yon. Kaya, nakaraos po, nakahulagpos, at ngayon, normal na ang pagdumi. Kaya dakila po ang Diyos na napagtitibay kong panalangin ko ay alam ko. Di man lahat pinakikinggan na kayo'y pagalingin, kayo'y gumaling. Ngunit, alam ko po nasa sa inyo rin kung ba't di ako pinakikinggan. Kung ba't di kami pinakikinggan. Subalit, hindi ko po sinasabing hindi ako magpapadoktor. Nagpapadoktor din po kung kinakailangan. Ma-hospital din po kung kinakailangan tulad ng pagnanganak. Di po ba? At kung kinakailangan, sinasabi naman ng Panginoon, Panginoon, ibigay niyo po. Ngunit alam niyo po ba,
kung paano nyo mapagtitibay na mahiwaga ang Diyos, paniwalaan nyo po yung imposibleng mangyari na pakikita niyang posible. Buhay ba ang Diyos? Hindi ko po ito inaanunsyo o kino-commercial para magtiwala kayo sa akin. Sa Diyos kayo magtiwala. Para maniwala kayo sa akin, sa Diyos kayo maniwala. Ako'y walang magagawa. Sinasabi ko lamang po ang katotohanang nagaganap sa buhay ko kung ba't ako naglilingkod at sila'y naglilingkod. Ang mga lingkod din na naririto, mayroon din silang mga experience, mga kaganapan sa buhay nila kung paano nakilala ang Diyos. Kaya, kayo po, para lubos niyong makilala siya, wag lang po kayong tagapakinig. Wag lang kayong tagamasid. Kayo rin po'y magsabuhay ng mga aral niya at kayo rin po'y magpakatotoo. Hindi ko po sinasabing kaya kayong pagalingin lahat dito, kundi ang sasabihin ko sa inyo, magtiwala kayong lahat sa Diyos. Malaya kayo kung saan nyo gustong dalhin ang mga sakit ninyo. Ngunit, unahin nyong magtiwala sa Diyos. Unahin nyong maniwala sa Diyos. At maglalabing 5 taon na ngayon ang gawain. Sa gawain ito, marami nang nakinabang, ngunit isa man, wala pa akong pinagaling. Buhay bang Diyos? Kaya, huwag kayo sa aking maniwala, huwag kayo sa aking magtiwala. Kumusta na yung anak mo? Dahil may Diyos. Kaya kailangan sa Diyos magtiwala. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya napakasarap kumilala at mapakilala ang Diyos. Kung kikilalanin ang kapwa mo, magkakaisa kayo at magkakakilalanin kayo bilang anak ng Ama at iisa sa Ama, di ba masaya? Kaya kayong lahat, pagpalain kayong ganap. Hindi ko sinasabing lahat ay pagagalingin dito. Ngunit tandaan ninyo, kapag gagaling ang tao at pagagalingin pa at di pa mamamatay, may pamamaraan siya. Kung ang pinapamaraan niya ay sa iba kayo gumaling at hindi dito, mabuksan man lang ang paunawa niyo at lumusog ang kaluluwa niyo at lumakas ang espiritu niyo, sapat na. Sapagkat dito sa dakong ito, ang unang pinagagaling, kaluluwa. Ang pinalalakas, espiritu. Ang pinatitibay, pananalig nyo. Kaya kung nabuksan kayo at nakaunawa sa Diyos, mararamdaman ninyo, buhay siya sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako naghihintay. Alam, tiringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin nyo ng Ama. Oh, salamat naman na pinalitang nagtitinda ng tinapa. Ama, huwag nawa po yun. Patawarin mo naman po ako kung nagtitinda ng tinapa na yun. Bakit po? Sapagkat nakakatuwa siya. Pagkain. Manalig ka, hindi buong panahon anak, magtitinapa ka. Alam kong may magagawa ang Ama, parte-parte. Alam kong may ang Ama. Pag winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manat umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Ama. Magtitinapa ka ngayon, malay mo, sa pagtsatsaga mo, nakapagpaaral ka ng mga anak mo, isang araw pinagpala ang mga anak mo, sasabihin sa iyo, tigil na tatay, kami naman ang bubuhay sa iyo. Malay mo, isa ka mang lasinggerong ama't ina, dahil mabuti ang mga anak mo, isang araw, sasabihin ng mga anak mo, tatay, huwag ka nang maglasing at bibigyan na lang kita ng pera araw-araw. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Huwag niyo sabihin, dati na lang kayong driver, dati na lang kayong mga basurero, kung ano-ano. Kapag kumilos ang Ama, napipihit niya ang pangyayari ng buhay ng bawat isa. Ang lumalapit sa Kanya, kinukup-kup niya, kinakalingan niya. Ang mahalaga, kumilalang ganap sa Kanya. Sapagkat ang lahat ay kaya niyang baguhin. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Ang liwanag ay magharing ganap sa inyo upang patuloy niyong masaksihan ang kabuti at kadakilan ng Ama, patuloy niyo siyang kamtin at damhin sa kalooban. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Malapit na ang anibersaryo. Sa totoo lang, mga kapatid na minamahal, sila, kaming lahat, hindi naman sa maraming bendisyon kami. Makaupo nga. Nagbago eh. Opo, minsan lamang, ako daraan sa buhay na nilalang. Kaya't patuloy na nasa kong ito'y kamtan upang inyong maramdaman. O taong aking mga minamahal, damhin ang puso nyo't kalooban. Yaong Ama sa inyo'y nagmamahal, na tapat at di magbabago kailanman. Alalahanin niyong kayo ay nililingan. Alalahanin niyong kayo ay pinagtatawanan. Nang kalaban niyang sa inyo'y mapanlinlang, kapag kayo'y nakuha niya sa kanya na tuwira. Kaya't ang bawat araw ay gawin niyong marapat. Ang Amang minsan lang sa inyo'y nananawagan, kung patuloy na sa inyong pagtupad, sa paglingap at pagtanggap niyo sa kanyang ganap, na sumunod kayo sa kang naturingan. Patuloy na kayo'y kanyang aawitan, patuloy na kayo'y lahat ay ibibigay, at patuloy na daramdamin ang kalooban niyang kailanman ay marapat gawin, ang patuloy na siya'y manahang tuwiran. Tandaan ninyo, mga anak na mahal, huwag kanyang habilin sa inyong tuwiran. Di magbabago kanyang pagmamahal, sa pag-ibig na yaon, kayo ay magtibay. Kayong lahat
makadama sa panawagan niya. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, mataas mababang awitin, pantay lamang, ang may pandama ay nakadama. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Naniniwala ba kayong walang hindi magbabago? Makulit man na tao, pag nagtiyaga kang minahal mo siya, babaguhin din niya ng pagmamahal mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pag nakadama ng pagmamahal ang kapwa nyo, yung pagmamahal na yon na nabubuhay, yun ang magpapabago ng isip at damdamin niya. Kaya ang Diyos, gusto niya makadama ng pagmamahal niya ang mga anak niya upang magbago sila. Kaya pag nakadama kayo ng pag-ibig ng Ama at di kayo nagbabago, sino din naman nyo? Demonyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, masaya po bang magmahal? Masaya bang magmahal? Masayang magmahal? Magmahalan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Oh, dahil mahal tayo ng Diyos, sabi nga niya, minsan lang ako daraan sa buhay nyo. Huwag niya po ninyong sayangin yung pagdaan niya na yon. Damhin nyo na po siya at patuloy nyo siyang kilalanin upang patuloy kayong makadama ng kanyang pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dahil tapat, totoo ang Diyos, alin ang masarap? Mataas ang loob, mababa ang loob? Tingnan nyo nga katabi nyo. Sabihin mo nga, kaya nyo bang lapitan yung kaaway nyo at sabihin nyo, mahal kita. May kaaway pala kayo. Di po, opo. Kung kayo inaaway at kayo hindi nangaaway, masaya pa rin kayo. Totoo po yan. Kung kayo ginagagalitan at di kayo nagagalit, masaya pa rin kayo. Bagamat masakit, minsan lumuluha ka, luluha ka, pero yung luha mo na yun, sandali lang pala, no? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Kaya, pag nagunitan nyo ang Diyos, sabihin nyo, Panginoon, sukong-suko, babang-baba ako sa iyo. Pagpalain kayo. Oh, may bukas pa po. Saan kayo gagaling? Sa bendisyon o sa salita? Salita. Saan kayo sasaya? Sa bendisyon o sa gawa? Gawa. Kasarap. Kaya kayong lahat, may pinagpala ng natanggap. May pagpapala ng tinanggap. Buhay ba ang Diyos? Itaas ang kamay ng may sakit. Yan, wala na kayo sakit. Opo. Hindi ko kayo binibiro at huwag kayong magpabiro dahil ayoko magbiro. Subukan po ninyo pag may nararamdaman kayo. Pag may nararamdaman kayo, huwag kayong magalit. Huwag kayong mainis. Manalangin kayo. Damhin nyo yung pagmamahal ng Ama. Hingin nyo ang kalakasan, hingin nyo ang katatagan. At sa hindi nyo namamalayan, pamyamya, nawawala yung nararamdaman nyo. Totoo po yan. Sapagkat pinalalakas kayo ng inyong paniniwala, pinatatapang kayo ng inyong pananalig, binubuhay kayo ng pananalig at pananampalataya dahil nabuhay kayo sa pag-ibig ng Ama. Pagpalain kayo. Mabait po kayo, no? Di ba mabait kayo? Ilang araw na lang, nobinaryo na po.
Ano? Kailan ang nobinaryo natin? Sa isang linggo po. Anong oras ang simula? The same time ang simula po ng ating nobinaryo. Kaya po, sa 18 po, 18. 18 ang nobinaryo natin sa Martes, sa isang Martes. Ano ba yun? May misa ba tayo? Anniversary lang po ang misa. Bukas may misa tayo? Bukas po may misa tayo, no? At sa anniversary po, yun po. Nawahi, magsikap, magsumakit na, mabigyan natin lugod ang Panginoon. Tandaan po ninyo, hindi tao ang ating pinag-a-anibersaryo. Tatayo po ako. Noong pong bago dumating ang isang taon, nangusap ang Panginoon sa akin. Yung Espiritu niya, ha? Nakakausap pala ka ang Diyos. Napatutuhanan ko pong siya. Kasi ganito po Panginoon, magpapa-anibersaryo po ba ako? Pasubali ko, Constancia, kung papaano ang kaarawan mo sa pagsilang na bilang tao pinagdiriwang, ipagdiwang mo ang pagsilang mo sa Espiritu. Huwag kang mabahala, hindi kita pababayaan. Noon po, ilan pa lang ang alagad? Si kapatid na Ana, si kapatid na Ana Limagat, si kapatid na Cecil, si kapatid na Dalita. Ayan, sila pa lang po. Napakabait ng Diyos. Alam niyo po, anibersaryo na bukas. Kami po ay nasa ano pa? Nasa Divisoria pa. Namimili kami ng mga ilang araw kang balik-balik doon. Mamimili ka ng ano dyan sa Dangwa, ng Bulaklak. Pero nagtataka po ako sa sarili ko. Sa dating buhay ko, pag nagganyan-ganyan ako, pagdating ko sa bahay, masakit ang ulo ko, masakit ang bato ko, masakit. Pero wala po. Puyat ka, pagod ka, walang nararamdaman. At ito po ang pinakamasaya at pinakamagandang pangyayari. Ang alam ko po, sabi ko, sino kaya ang dadalo? Alam niyo po, yung mga pasyenteng kay lalayo, nakita ko po sila, dumalo sila. At pagkatapos, talagang napakaiwaga po ng Diyos sa maghapong kaganapan na yon hanggang sa umusad na po ang taon. Noon po, picture-picture lang na ganyan. Wala pong album, mga walang, talagang, parang wala pong organized. Hindi talaga naka-organized. Nang dumating po sa buhay ko si kapatid na Pearl. Siya po yung unang nagre-retrato. Naka-video po. Tapos nung matapos yung anibersaryo, binibigay niya yung mga picture sa akin. Tapos may tape. Sabi ko, ay, kapatid, magkano ka ako yan? Ay, wala po, regalo ko po yan. Sabi ko, ay, hindi ka ako. Ay, hindi po, regalo ko yan. Yun po ang pasimula. Tingnan niyo po, ako po walang sinasabi sa kanila na i-update nila, na i-file nila. Pero maghanap po kayo sa kanila ng file at makakakita kayo. Sino kumikilos? Ang Diyos. Bakit ko po binabahagi sa inyo? Dahil alam ng Diyos, hindi ko yung tungkulin at hindi ko na kayang gampanan, binigyan niya ako ng mga kawaksi. Dumating yung takda, binigay niya sa akin ng choir. Ayan po sila. Dumating ang takda, binigay sa akin ng ITTIM. Ayan po sila. Dumating ang takda, naibigay sa akin ng mga cups, naibigay sa akin ng mga lagad, at dumating ang takda, may dinating na po mga chapter. Dinating ang takda na may libro. Lahat po na sinabi niya, isipin po ninyo kung tao lang ang nangusap na yan, paanong mangyayari yon? Paanong magaganap? Diyan po natin na pagtitibay ng Diyos ay nangungusap, kaya pinagdiriwang natin siya sa
ika-15 taong anibersaryo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, naganap ang mga mensahe, hindi man ura-urada pagdaka, eto na, buong-buong ganap na tupad lahat. Ngunit umusad ang taon, naganap na tupad na hindi iniisip, na hindi hinahanap, na hindi nagmamadali. Pinangyayari ng Diyos ang di mo inaasam dahil siya'y tinatalima mo, ginugusto mo, kaya upang matupad sa inyo ang mga layunin ninyong magaganda at mabubuti, tupdin yung layunin ng Diyos para sa inyo at sumunod kayo sa Kanya. Pagpalain kayo. Oh, may sakit pa ba kayo? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kung na tayo. Buhay po ba ang Diyos?